for you, I'm changing the face. Liham sa pag-ibig ko. Alam nyo, meron akong isang bagay na napapansin tuwing darating ang buwan ng Hunyo. Alam nyo, di ba, parang sunod-sunod yung mga wedding photos. Ang dami natin nakikita ngayon ng mga kinakasal sa social media. May mga proposal stories, mga prenup shoots, at syempre, mga magsing-irog na finally masasabi ng forever starts today. Pero mas napapangiti ako at ikinatutuwa ko ang mga bagay kapag nakikita ko itong mga ganap na ganito. Yung may SB19 touch sa kanilang kasal. May SB19 sa playlist, may dance number, may song number, may background music ng SB19. Merong touch ng SB19 sa pinakamahalagang araw ng mga taong nagmamahalan. Alam mo yun? Kasi bilang 18, bilang isa sa fandom, sobrang nakaka-proud yung ganitong klase ng moment. POV. Your friend gets married but she's also an Aiden. Kantahan lang, ma'am. Kabilang ng lahat ay pilit natin balikan. Mga panaginip na inaasam, ako'y linuon ang mabuting masamang karanasan. Tumuman ang picture mo, ang lahat. Basta sa niya. Hindi kasi talaga emotional ang lalaki. Magpapagana sa'yo, handang isuko ang buwan. Ito ang naging himan sa pag-ibig ko. Di hahayaan na mag-isa ka sa kanila. Ikaw na ang himpilan ng aking puso. Sa piling mo'y manatalaw mo pagkatao, nilay ang pulo. Makikita natin yung kanta ng SB19 minsan sa entrance song, minsan sa first dance, minsan background music habang syempre bumubukas ang pinto papasok ng simbahan habang naglalakad ang bride. At minsan naman, simpleng kanta lang ng SB19 na nagpapaalala kung paano nagsimula ang mga magkasintahang ito na ngayon ay magiging mag-asawa na. And I was thinking, ang sayang malaman na ang mga kantang dati pinapakinggan natin minsan sa biyahe, sa pag-aaral, sa trabaho, o sa mga panahong very down tayo, sa mga panahon na malungkot tayo, sa mga panahon na tayo ay masaya, sa mga panahon na kailangan natin ng inspirasyon, sa mga panahon na kailangan natin ng lakas, sa mga panahon na kailangan nating manindigan, pwede rin palang gamitin ito sa pinaka-importanting buhay ng isang tao. Because music is universal. Dahil merong mga kanta para sa unang pagkikita, may mga kanta para sa naghihintay, may mga kanta sa mga taong naghihilom, at mayroon ding kantang sasabay sa pagsisimula ng habang buhay. Iniisip ko nga baka dati simpleng fan lang sila ng SB19. Hindi nila alam na balang araw, habang nakasuot na sila ng wedding gown o barong, itong mga kanta ng SB19 pala ang sasabay sa pagbuo ng sarili nilang pamilya. Kaya naman sa video ito, gusto kong i-share sa inyo ang ilan sa mga taong nagmamahalan na ginamit ang kanta ng SB19. Naging instrumento ang mga likha nilang kanta para sa pinaka-importanting tagpo ng kanilang buhay, para sa kanilang pag-iisang dibdib.
sa pangalan ng Panginoon. At sa araw nito, we'll be witnessing the marriage and the vows between this couple. At sa araw nito, nais ko pong sabihin sa lahat ng mga parents, principal sponsors, secondary sponsors, relatives, guests, and to all of you. Today, we are gathered together in this place in the presence of God and every one of you to witness the union of this man and woman who have decided to join themselves together in this holy matrimony. Don't know how to suppress this thing, so now I'll confess. Hi! Bago po matapos ang gabing to, gusto ko lang pong i-share sa inyo na ang aking wife, na si AB, ay isang fangirl noon pa lang ng mga boy band group ng NSYNC, A1, Westlife, Backstreet Boys, at hanggang ngayon may kinahumalingan siyang P-pop boy band group na SB19. So it means our bride, Tabby, is an 18th bride. Number 1 fan po siya ng SB19. Kaya, love, this is my humble surprise. Kahit na sobrang mahal ng TF nila, i-invite ko pa rin sila dito sa wedding natin. So it means, SB19 is here. So ayan, sit back and relax ka lang dyan. Mag-perform na sila para sa'yo. Hello everyone, I'm Ken. I'm Justin. I'm Josh. I'm Pablo. I'm Stel. We are SB19!
Simula na pero wala na ako balak na tapusin. Ibig sabihin, natitinapos ako'y hindi na rin. Yung ko naman natin ako pinaka-ano magaling. Got no face with only you play. Just let it so eat and red. Pelikula. Destiny Love. Production. Ingat ka na. Welcome. Enjoy. One time nung nagsimba, regular Sunday service, nakita ko siya sa bench. Doon sa green bench, sa may alleyway. Ito lagi kong kinikwento sa kanya kung paano ko siya nakilala. Nung nakita ko siya doon, ang ganda ng mata niya kasi, sa sobrang ganda ng mata niya, pag tinignan ko talaga, para akong na time freeze. Yung talagang feeling ko na, uy, na-stop time mo ako dito sa bahay ito ah. Siya ba hindi mo na sinama yun? Yeah, Yung mga dami. kasama yun. Maganda yung pagkakaano. Wala. Yung time na yan na nakita ko siya ng gano'n. Yun yung pinakaunang parang love struck ako sa kanya nun. And then, nandun na, ang ganda na itong babae ito. Yun yung nakita ko nun, hindi pa kami magkakilala nun. Gising sa umaga, siya agad ang gusto na makita. Di ako marunong bumanta pero para sa kanya harana. Naging teacher ko yung mama niya sa school po, sa church. Tapos, nung uwian po, ayun po yung unang beses po na nakita ko po siya. Pero, di pa po kami naging close nun. Naging magkasama po kami sa, sa youth corps, sa youth ministry. Then, dun po kami nagkaroon po ng mga banding. Pati doon po kami nagkakilala po talaga. Ayun yung kapatid ko ba? Hindi yung nababatays kasi medyo malakas ko yung so pwede mo maintindihan eh. Ayos ba? Ayos ba? Yun yung money shot. First money shot. Character niya po na pinaka nagustuhan ko is sobrang honest niya po. Kahit to the point minsan na mawiburden sa kanyang mga tao, sasabihin niya talaga yung gusto niyang sabihin. Sobrang genuine niya po, di po siya nagtatago po ng emotion. Pag masaya po siya, kitang-kita mo po. Pag malungkot siya, pag galit siya, totoo po lahat yung pinapakita niya po.
Kaya ayun po yung parang naging comfortable po ako sa kanya, pati secure din po. Nagbabalat iyong himala. Kaya yan yung pinaka nagustuhan ko sa kanya, na maalalahanin siya sa mga bagay-bagay and caring. Kasi syempre may mga times na mayroon akong sakit, may mga times na hindi ako okay. Siya yung unang-unang nagpaparamdam sa akin na nandito na ako, okay ka na. Yung gano'n. Ang galing na nakahanap ako ng isang mapapangasawa na lahat nakukonsider, lahat napaplanuhan, lahat nasa ayos. Mga challenges po sa relationship. May mga malalapit po sa akin na hindi po siya gusto para sa akin. Pero nilaban po namin parehas. Kaya parang sobrang achievement din po sa amin yung naging journey po namin. Pati marami po kaming natutulan along the way. Yung strength po talaga na ipaglaban yung isa't isa. What's that? Sorry. Abangan mo yung kasunod na niyan. Ladies and gentlemen, let us watch the surprise from the groom. Let us all watch this. Congratulations, Angelica and Leo! Hope you have a wonderful day. Congrats po! Pakinggan mo itong aking liham sa pag-ibig ko. I knew you were the one from the moment na sinagip mo ako sa suicidal thoughts ko noon. What ang sabi mo sa akin? What ang sabi mo sa akin nang malaman mo na balak ko ng sukuan ng mundo para takasan ang mga pagsubok? Iba talaga ang kapangyarihan ng pusong nag-aalab. You gave me my freedom to conquer the world. To be the best I can be. Ang tagal nating hinintay itong araw na to, pero sadyang mabilis ang oras na malapit. Babe, this is our golden hour. SLMT, dahil nandyan ka sa panahon down na down ako. Ikaw ang nagsilbing ilaw sa madilim kong tahakin, kaya I did my best to win your heart para masuklian ng saklolo sa akin. Ikaw din ang nagturo sa akin ng daan that we need to go up. To face reality ng magkasama through ups and downs, kaya nga Ferris wheel metaphor, di ba? Sorry. Ulan man ay di tumila, luha man ay tumulo. Magkasama natin sasakyan yung ride na to hanggang sa huli. I want you to spend the rest of your life with me. To build an empire, to hunt treasures. Susundan natin ang mapa side by side hanggang makita natin ang ganito. Para at least sa future, meron tayong ipapamana. Umulan man ng apoy o niebe, andito pa rin ako. Ikaw at ako, di ka ako, tatahakin natin ang mundo. Kahit laging galit, huwag mo ikunot ang iyong unoo. Sige ka, nakaka-wrinkles yan. Basta andito ako lagi, where you at. I love you. Bye. Zinga. Master Dumling, first of all, gusto na ko thank you for accepting me even if inanyar ako. Thank you for all the support you have given me. You were always there during my ups and during my deepest downs. Thank you for the love and for inspiring me to keep moving forward. Sorry for those times nga na-stress ka na ko, kamot na during preparation. And I think you already know how much you mean to me. I am so much thankful because I experienced how to be loved by someone like you. You are my favorite subject that unknowingly you are the content of my prayers and in my diary.
Promises are meant to be broken, as what they say. You know, I told God, Lord, limit ra dyan kong tulo. Then, you came, and ikaw to ang ikatulo. So, and that's the time that I know you are my answered prayer. To my baby, alam kong isa yan sa gusto mong matanggap. Hindi man tayo nakapunta at nakapanood ng simula at wakas. Nandito naman ako sa tabi mo hanggang wakas. I love you, asawa ko. Kasi it's normal para sa couple na nag-argument. But please, communication ang pinaka-the best yun para magkabati ng duha. And timan ilan to ninyong itong istorya ni Pastor ganina. Ayaw ko mo ito, sabi ako ate, pag mag-away mong duha. Basta ilong ako sa ibong sala, atong gengo ni Pastor ganina. And yeah, I think you're the right age naman na mga kalipay, the hardships that we share together. Ayun, love first, stay strong, let's go. Diin ang tao panalanginan sa Ginoo. Padayon lang sa pangalaga sa Ginoo uban sa Hesus. I just want you to be happy, and I want your relationship to be even more stronger than ever before. Sa 6 years na akong pag-uban, wag gyud nagbago. Wag gyud nagbago sa akong love sa imuha. Ayun na nga, ang saya ng mga napanood natin. Bukod sa masaya, syempre alam ko, no, nakakaiyak, nakaka-touch, no? Sobrang sarap palang magmahal. Punong-puno ng pagmamahalan ng videong ito. Punong-puno ng pag-ibig. Ang sarap magmahal, no? Kaya sa lahat po ng mga bagong kasal nitong June, congratulations po sa inyo. At maraming salamat dahil sa napakaraming kanta sa buong mundo. Isa sa mga pinili nyong kanta ay yung kanta ng SB19. Pinili nyo itong maging bahagi ng inyong love story. Ito yung mga musika na minsan din naging inspirasyon ng ibang tao. At bago matapos ang videong ito, ay may gusto lang akong iwan. Sa palagay ko, ang kasal ay parang isang kanta. Hindi ito nasusukat kung sino ang pinaka may mataas na nota o kung sino man ang may pinaka mababa. Ang nagpapaganda sa isang awit ay ang mga taong marunong sumabay sa isa't isa, na alam naman natin na kahit minsan magkaiba ang kanilang ritmo. Kaya sa mga bagong kasal, sana sa bawat araw ng inyong pagsasama, mas piliin ninyong makinig kesa makipagtalo. Mas piliin ninyong umunawa kesa manalo. At mas piliing magmahal kesa sumuko. Because at the end, hindi ang ingranding kasal ang maaalala ng mga tao, kundi ang dalawang taong araw-araw ay pinipiling maging tahanan ang isa't isa. At sana ang inyong pag-ibig ay manatiling kasing ganda ng kantang unang nagpatibok sa inyong mga puso.